tinayo ni Kristo. Kung ang founder nito ay ang tao, mag-isip-isip kayo. Ito ang sinasabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Pinapag-ingat niya tayo. Ito ay sa Galatia naman, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni San Pablo. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tiniligdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo ay walang ibang mabuting balita. Lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isa mga anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangangaral namin, pakasumpain siya. Sinasabi namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinatanggap ninyo, pakasumpain siya. Mga ginigiliw naming nakikinig. Pag-isipan po natin. Marami ngayong napapublish. Marami ngayon ang ninalapitan ng mga magagaling na tumatakbo na mga kandidato na ayon sa kanila'y pinili ng Diyos. Saan ang galing ang kanilang kapangyarihan? Sinasabi nga ni Kuya Ben habang pupunta kami rito kanina, self-proclaim. Pag self-proclaim ka, wala kang connection sa Diyos, maging kay Kristo. Amen. Napakinggan po ninyo, mga giliw namin tagapakinig, ang pahayag ng amin hong mga kasamahan dito. Si Kuya Joe, si Kuya Ben, at si Kuya Bert. So dito ho sa gawa makikilala, nakita ho nilado ni Kuya Bert at ni Kuya Ben ang tungkol ho sa aral na nakapaloob rito. Kayo ho bilang nakikinig ho sa amin, siguro ho naman ay na unawaan ninyo kung ano ang aral na gustong iparating ho dito ng ating Panginoon. Dito ho sa gawa makikilala. Dan kasi ang tao kasi, lalo na yung sa ang mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy, kaya nga makikilala nyo sa kanilang mga gawa yung mga bulaang propeta. Dito ho ba sa gawa makikilala, alam nyo malawak po ito Kuya Ben, Kuya Bert. Dito ho kasi sa buong daigdig kasi talagang lagana po ang pagpapahayag ng mabuting balita dito. At nakikita natin bawat ibang mga lahi may kani-kanyang mga pamamaraan ng pagpupuri sa Diyos. Pero yung pahayag ninyo biblikal, nakalagay doon na talaga ho naman na nung una itong turo ng ating Panginoong Hesus na itinransfer niya kay Pedro, I should say. Kay Pedro, mula ho noon hanggang sa ngayon, nagpasalin-salin, hindi ho nagkaroon ng pagbabago, hindi ho ba? Wala ho. Sunod-sunod hanggang ngayon kay Papa Benito, ika-16 ay 265 Pope na tayo. Yun ho. So yung transfer ng aral, dire-diretso yan. Dire-diretso. Hindi kagaya ho. So, yun hong nakikita ho natin ngayon na mga bagong silang, hindi ho kalookan yun, meron ho kasing mga bagong silang ngayon mga bagong labas na mga Kuya Ben. Nakikita natin na ang aral na nakapaloob sa kanila, yung tumutok mo lamang sila doon sa mga nakalagay sa Biblia. Pagkatapos binibigyan nila ng tapos ikinakawit nila dun sa ibang yun ang sinabi ni Kuya Ben kanina. Yun ang sinabi. Yung ikinakawit. Tinutok mo lamang. Ito namang sa atin kayo mga tagapakinig,
pag sinimulan ho namin ng ebanghelyo, ng pagkuhan, dire-diretso, kung saan ho kami tumigil, doon din ho kami. So sa mga tuwid ho, dire-diretso yung pagsubaybay natin. Parang telenovela ho ito na sinusubaybayan ho ninyo yung kabuuan ho ng ebanghelyo. Sakali man na tayo po ay nagbasa ng ibang mga bahagi, ito ay suporta dun sa Suporta. binabasa natin. Mm. Sapagkat yung pong mga sulat, sinusuportahan yung ibang mga ebanghelyo natin. Yung mga turo ng ating pong 4 na ebanghelista, may suporta May doon support. sa mga sulat. Kaya minsan doon ako nahihirapan sa iba Pati yung sa ebanghelyo, pinuputol-putol para tama sa kanila. Kaya nga po sabi ko, yung iba dapat magbasa talaga nito Dito sa 2 Timoteo ito makikita na kaagad nila na sadya talagang mayroong lulutang na mga magtuturo sapagkat yung mga pinuno gumukuha talaga, naturuan sila ng patalon-talon na pangangaral para ang sundin yung sinasabi ng tao, hindi ng Diyos. Yun ang mahirap na pinasusunod nila ayon sa kagustuhan ng taong namuno, hindi ayon sa kagustuhan ni Jesus o ng Diyos.